Miss, are you alright? Tanong ni Zayden sa katabi niyang pasahero sa eroplano na kapwa niya nakaupo sa business class. Kanina pa kasi ito umiiyak kaya hindi na siya nakatiis na tanongin ito. No. Sagot ng babae kasabay ng pagsinghot. Here. Iniabot niya rito ang isang bungkos ng tissue paper. Madali nitong kuyuha yun. Thanks. Kasabay niyon ay ang muling pagtulo ng mga luha nito. Tuluyan nang nakuha ng babae ang atensyon ni Zayden. Bibihira siyang magkaroon ng interes sa isang babae. Hindi naman kasi pakikipagrelasyon ng priority niya. He has a lot of things to do, especially in line of his business. Siya ang presidente ng Grace of Hope Medical Center na may iba't ibang branches sa buong Pilipinas. Pag-aari din ng pamilya niya ang Grace of Hope Pharmaceutical Company na bilyon-bilyon ang kinikita. At kaya siya sakay ng eroplanong yon patungong Switzerland dahil may mga investors siyang kakausapin. Zayden was already 37 years old. Dahil lalaki at panganay siya ng mag-asawang Grant, siya ang pinamahala ng kumpanya nila mula nang mamatay ang kanyang ama noong 1 taon. Wala namang problema yon dahil isa rin siyang doktor at businessman. Pero kung tutuusin, hindi pa talaga niya ganap na nahahawakan ang buong kumpanya nila dahil sa mami niyang si Zenny. At dahil bumaba na ito sa pwesto noong nakaraang buwan lang sa ospital, wala siyang choice kung hindi ang puna ng iniwan nitong upuan. Matanda na rin naman ang kanyang ina, at isa rin sa hinihiling nito ay ang mag-aasawa na siya, na palagi niyang ipinakikibit ng balikat. Matagal na pinagmasdan ni Zayden ang katabing babae. Namumula na ang tungki ng matangos nitong ilong. May kaguluhan ang lagpas balikat nitong buhok at namumula na rin ang sadyang mapupulang mga labi nito. Ganoon din ang maaamon nitong mga mata. At kung hindi siguro ito umiiyak, mukha itong anghel dahil sa maliit at bilugan nitong mukha. Hindi rin ito katangkaran at hindi rin kaputian. Saktong-sakto lang. Malakas na suminga ang babae bago lumingon sa kanya. Sorry. Ngumiti si Zayden. It's okay, miss. You can cry as much as you want. Wala namang magbabawal sa'yo eh. Kung gusto mo rin ng kausap, nandito lang ako. I could lend my ear since it's a long way flight to Switzerland. Thank you. Gago kasi yung ex na pala. At muli itong umatungal na parang baka. Wala itong pakialam kung nakakabulahaw ito sa ibang pasahero. Napailing na lang si Zayden. Kahit hindi na magkwento ang babae, parang alam na niya kung bakit ito umiiyak. At kahit hindi niya gustong makadama ng galit sa sinasabi nitong ex, ay yun ang nadarama niya sa mga sandaling yun. Lokong yun, two-timer pala. At ang masaklap, matagal na pala niya ako niloloko. Ang pakilala pa niya kaibigan niya ang babae yun. Yun pala. Hindi na naituloy ng babae ang sasabihin at muli itong umiyak. Inabutan niya muli ito ng tissue dahil ubos na ang hawak nito. Alam mo ba, mister? This wasn't supposed to be a solo trip. We plan to go to Switzerland together next month. Pero dahil niloko niya ako, kahit pahalang trip na to, kahit halos masaid ang ipon ko, wala na akong pakialam. I just want to get away from him. Dahil kapag nakikita ko siya, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Patuloy nitong kwento sa pagitan ng pag-iyak. Awang-awa si Zayden dito. Hearing what you said, I could say that he's a total jerk. Komento niya. But don't think anything anyway. Don't think of him because you deserve this trip. Yun ang dapat mong itatak sa isip mo kahit pa nga masakit ang pinagdaraanan mo. You deserve to be happy and just forget all the things that happened to you even for a while. Dahil alam ko, hindi naman talaga madaling kalimutan ng isang taong inakala mong mamahalin ka rin ng tapat. Parang danas na danas lang, Zayden. Kailan ka ba huli umibig? 6 years ago? 10? Napapailing na lang si Zayden sa sarili. Para kasing sinapian siya. Hindi kasi siya ang tipo ng taong makikipag-usap sa hindi niya kakilala. Maybe he was really bored at that moment. Yeah, you're right, mister. I deserve this. I deserve to be happy. At tama ka. He's a total jerk. Hindi ko kailangan ng lalaking tulad niya na mandoloko. Magsama sila ng babaeng yun na mukhang hipon. Go to hell, both of them. Natawa si Zayden. Mukhang hipon talaga. Ibig sabihin, tapon ng ulo. Yes, hipon, toko, higad, haliparot, name it. Mas maganda pa rin naman ako sa kanya. Malandi lang talaga siya. Nakaingos na sagot ng babae. That's it. That's the spirit. Mas magandang kalimutan mo na nga ang katulad ng ex mo.
Hindi siya worth it ng pagmamahal mo. Subalit sa halip na matuwa sa kanyang sinabi, muling umiyak ang babae. Napahagod na lang sa kanyang batok si Zayden. Kaya nga ba hindi ako basta-basta nakikipagrelasyon? May mga ganitong pangyayari na hindi maiiwasan. And sometimes, may mga pagkakataon talagang hindi maiiwasang hindi masaktan, lalo na kung invested na ang isang tao sa relasyon. Kagaya na lamang ng babaeng to. Siguro, 3 years, mister. Natigil si Zayden sa kanyang naiisip nang muling magsalita ang kanyang katabi. Mukhang kailangan nga talaga nito ng kausap at mapaglalabasan ng sama ng loob. 3 years and yet ganun lang? Basta na lang niyang tinapon ng pagsasama namin. Na habang tumatawa ako at kinikilig sa mga ginagawa at sinasabi niya, may iba pa pala siyang pinapakita ang gilas. Gago siya. Sana magka-allergy silang pareho dahil pareho silang higad. Mga makakate. Palatak nito. Hindi maiwasang hindi matawa ni Zayden. Naaawa talaga siya sa babae, but at the same time, he finds her descriptions to her ex and his other woman cute. Kulang na lang kasi isumpa niya ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas bago ito muling tumahan. Nang silipin siya nito, namamagana ang mga mata nito. You should take a rest, miss. Baka sakaling gumana ang pakiramdam mo. And by the way, I'm Zayden. Zayden Grant. How about you? Inilahad niya ang palad sa harap nito. Switzel Lopez. Sagot nitong tinanggap ang palad niya. At sa hindi niya malamang dahilan, matagal na naghinang ang kanilang mga mata. Parang may mahikang bumalot sa kanila at kahit ang kumurap ay hindi nila magawa. Hanggang sa may magsalita sa gilid nila. Ma'am, what do you want for dinner? Beef, chicken, pork, or fish? Tanong ng stewardess kay Switzel. Mabilis niyang binitiwan ang napakalambot na kamay ni Switzel. Kimi itong ngumiti bago bumaling sa stewardess at sinabi ang gustong kainin. Matamang nakinig lang si Zayden hanggang sa siya na ang tanongin ng stewardess. Nang umalis ito, bumalik sila sa pagkakwentuhan. Inibad na niya ang usapan para mawala na sa isip ng babae ang pinagdadaanan nito. Pagdating sa Zurich Airport, nagpaalam na sa isa't isa sina Switzel at Zayden. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Switzel. Idagdag pang magaang kausap ang lalaki, ni hindi nga niya namalayan ng paglipas ng oras. Saka paano pa ba niya yun maiisip kung napakagwapo ni Zayden? Tinalo pa nito si Henry Cavill sa kagwapuhan. Tingin niya ay half Pinoy ang lalaki dahil mahusay magtagalog. Sa dami niyang hanash kanina, hindi na niya naisip na interviewin ng lalaki. Ang ganda ng asul niyang mga mata. At bukod doon, ang bango-bango pa niya pati ang hininga niya. Kung hindi lang talaga ako broken-hearted, baka na-interview ko na siya. Weakness ko pa naman ng lalaking malinis sa katawan. Wika ni Switzel sa sarili. Nagtungo muna siya sa banyo pagkababa ng eroplano. Shucks! Para palang puputok na kamatis ang ilong ko. At ang mga mata ko. Gosh! Daig ko pang magbebenta ng eyebags at nakakain ng bawal. Nakakahiya! Ani Switzel at madaling naghilamos. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag at inayos ang sarili. Okay na. Ilang beses pang pinaglapat ni Switzel ang mga labing nilagyan niya ng lip gloss. Pagkatapos lumabas na siya ng airport at tumigil kung saan may mga cab. Tiningnan niya muna ang address ng hotel na tutuluyan niya bago sumakay ng cab. Sir, can you take me to the Swiss Hotel? Okay, ma'am. Nakangiting wika ng driver sa kanya at nagmaneho na ito. Mga nasa 50 na siguro ito, mabalbas at maputi na medyo mataba na panot. Subalit halos may isang oras na silang nagpapaikot-ikot sa ilang kalye ay hindi pa rin humihinto ang taxi na sinasakyan ni Switzel. Matandaan siya sa direksyon kaya alam niya ang ginagawa ng driver. Excuse me sir, did you really know the Swiss Hotel? Hindi na nakatiis na tanong niya. Hindi na rin siya mapalagay dahil alam niya ang mga ganoong modus. Wala siyang kaalam-alam na kahit pala ang bansang kagaya ng Switzerland ay may scammer din. At tumataas na ang metro niya. Yes, we just took the wrong street. Tabinging napangiti si Switzel. Sinulipan niya muli ang metro. 30 Swiss franc? 30 times 62. That's almost 2,000. Para ko na rin nirentahan tong taxi. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Hindi matao ang lugar kaya kabado na siya. Nang sulyapan niya ang driver sa rearview mirror, hindi nakaligtas kay Switzel ang pagngisi nito. Sir, please stop the car. Wika niya nang lumiko ang taxi sa mas malaking kalsada.
May ilang establishments doon pero hindi rin gaanong matao. No, this is not the place. Swiss Hotel is on that direction. Itinuro nito ang kasalungat na direksyong kinaroroonan nila. No sir, I insist. Please stop the car or else I will call the police. Lakas loob niyang wika. Pati ba naman dito may manluloko? Pero sorry ka Manong, hindi ako tanga at lalong ayaw ka nang magpaloko pa. Bulong niya sa sarili. Sorry but I can't drop you. Hello? 117? Is this the police? Pagkukunwari niyang may kausap sa cellphone. Naalarma ang driver. Alright, sabi nito. Madali nitong ipinarada ang cab sa gilid ng daan nang makitang hindi nagbibiro sa Switzel. Mabilis siyang kumuha ng pera ng Switzerland at nagbayad. 20 Swiss franc lang ang ibinigay niya rito. The meter said 30. This is just 20. Do you want me to call the police again? Just be thankful that I paid you, scammer. At padarag siyang bumaba ng cab. Kinuha niya sa trunk ang kanyang hindi kalakihang maleta na muntik pa nitong naitakbo kung hindi lang mabilis ang kilos niya. Puwisit na driver yun? Manlalamang pa? Napatingin siya sa kanyang bag, maleta at hawak na wallet na hindi pa niya gaanong naisasara. Sinilip niya ang kanyang wallet. Pagkaway napatatak siya. Muntikan na niyang sagarin ng budget ko Kainis talaga ang driver na yun. Nagpalingali nga si Switzel sa kanyang kinaroroonan. Ngayon, paano ba ako makakarating sa hotel? Nag-aalalang tanong niya sa sarili nang may humintong itim na kotse sa tapat niya. Kinabahan siya. Isa na naman yatang kamalasan ang lalapit sa kanya. Lord naman, hindi pa ba ako kota? Broken na nga ako. Muntik ng maskam. Tapos ngayon, ito naman. Huwag niyo sabihin sa akin kahit dito hinahabol ako ng kamalasan ko sa buwang to. Mabilis siyang tumalikod nang bumukas ang pinto ng kotse. Lord, please save me. Huwag niyo naman po akong hayaang mapahamak sa bansang to. Nakikiusap po ako sa inyo. Gusto ko pang umuwi sa Pilipinas. Switzel? Napatigil siya sa paghakbang nang marinig ang masuyong tinig. At kahit ipikit niya ang kanyang mga mata, alam niya kung sino ang nagmamay-ari niyon. Hindi niya alam kung bakit, pero madali niyang nakabisado ang tinig nito. Zayden? Nangangatog ang mga labing wika niya nang lumingon ito. At ewan ba niya, bigla siyang napaiyak. Hey! Malalaki ang mga hakbang na lumapit sa kanyang binata. Hindi na niya napigil ang sarili at madaling yumakap dito. Oh, thank God! Thank you! Paulit-ulit niyang sambit habang masuyong hinahagod ni Zayden ang kanyang likuran. What's wrong? Anong nangyari? Tanong nito nang kumawala siya dito. Kiming nakagat niya ang pang-ibabang labi. You see me at my worst again, Zayden. I don't understand. Pinahid muna ni Switzel ang kanyang luha bago sumagot. Muntik na akong mascam ng taxi driver. Kanina pa kami paikot-ikot sa ilang kalye rito. Nagkunwari nga lang ako kaninang tumatawag ng polis para ibaba na niya ako. At akala ko may mangyayari na namang masama sa akin nang makita kong huminto ang sinasakyan mo. I was so afraid. I'm sorry. No, don't. Knowing it was you, nakahinga na ako ng maluwag. Well, I also feel relieved na walang nangyaring masama sa'yo. Halika na, ihahatid na kita sa hotel mo. Nagliwanag ang mukha ni Switzel. Talaga? Yeah, come on. I know you're tired, kaya tara na para makapagpahinga ka na. Kinuha ni Zayden ang maleta niya at ito pa mismo ang naglagay niyon sa trunk ng kotse. Pagkatapos, ipinagbukas siya nito ng pinto sa may backseat kung saan ito nakaupo. Thanks, wika ni Switzel. No worries, it's my pleasure to help you. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya, dahilan para bumilis ang pintig ng kanyang puso. Calm myself, baka hindi mo alam broken-hearted ka pa. Paalala ni Switzel sa kanyang sarili. Pero paano ba naman ako kakalma kung ganito kagwapo ang katabi ko? Kung ganito kabait, ka-sweet at ka... Saan ba ang hotel mo, Switzel? Ang sweet mo, Swiss Hotel. Sagot niyang lihim na nakagatang labi. Natawa ito. Okay. Tumingin ito sa driver at iniutos kung saan sila pupunta. Habang nasa daan, kagaya noong nasa eroplano sila, kung ano-ano lang din ang kanilang napag-usapan, except sa mga personal nilang buhay. Para bang sinasadya nilang wag yung pag-usapan. Inihatid siya ni Zayden hanggang sa room niya nang makarating sila sa Swiss Hotel. Do you want to come in? May pag-aalinlangang alok ni Switzel. Hindi naman kasi siya ipapahiya ng hotel na tutuluyan niya.
Maganda ang feedback na nabasa niya tungkol rito. Kahit na 3-star hotel lang ito. Yun lang din ang kaya ng budget niya dahil halos sa business ticket sa eroplano lang napunta ang pera niya. Coffee or tea? Alok pa ni Switzel nang hindi sumagot si Zayden. Please, I insist. Sa ganitong paraan man lang ay maibalik kong kabutihan mo, Zayden. Alright. Pagpapahinod nito bago humiti. Lumapad din ang pagkakangiti ni Switzel. Niluwagan niya ang bukas ng pintuan para makapasok ang lalaki. Nice place. Komento nito nang igala ang mga mata sa loob ng silid niya. Sakto lang yun. May katamtamang laki ng kama, bedside table, maliit na cabinet na lagayan ng gamit, malinis na banyo, TV, coffee table and chairs, mini kitchen na may mini fridge at balcony. So, coffee or tea? O juice kaya? Tanong muli ni Switzel sa lalaki. Ikaw? Mahina lang yun pero nakaabot sa pandinig niya. At kahit kinikilig, pinilit niyang pakalmahin ang sarili at magkunwaring hindi yun narinig. Coffee na lang siguro. Black? Wika niya at lumapit sa mini kitchen para mag-init ng tubig sa electric kettle na naroon. May stocks na rin ang hotel room na kinuha niya kaya walang problema. Yeah, sure. Sa gilid ng mga mata ni Switzel ay nakita niyang pinagmamasdan siya nito. Makaraan ng ilang sandali ay tumalikod ito at nagtungo sa balcony. Unti-unti nang lumalatag ang kadiliman sa labas at nagsisimula nang magbuhay ng ilaw ang mga establishment sa paligid. Kinigat ni Switzel ang kanyang labi. Hindi niya alam kung tama nga ba ang ginagawa niya, pero magaan ang loob niya kay Zayden. The view here is... Aw! Napahiyaw si Switzel. Nang bahagyang sumala ang isinasali niyang mainit na tubig sa tasa dahil sa gulat. Nadampian niyo ng kanyang hintuturo. Careful! Madaling nakalapit sa kanya si Zayden, at sa pandalaki ng kanyang mga mata, isinubo nito ang kanyang daliri. Libu-libong boltahe ng maliliit na kuryente ang gumapang sa buong pagkatao niya habang pinagmamasdan ng lalaki. Ang mainit nitong bibig ay damang-dama niya, at hindi niya alam kung bakit iba ang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Init na init siya. You should always be careful. Mahirap kapag nagkakasugat. Wika nito na pumukaw sa kanyang naglalakbay na isip. I know. Inagaw na Switzel ang kamay na hawak nito. Let me handle it. Nurse ako kaya alam ko ang dapat na gawin. Wala sa loob na wika niya bago binuksan ang gripo at itinapat doon ang kanyang daliri. Really? Ha? Napalingon siya kay Zayden. Amused itong nakatingin sa kanya habang nakahalokip-kip at nakasandig sa gilid ng lababo. Mas lalo tuloy itong gumapo sa paningin niya. Do you know that you're beautiful when you're blushing? Mahinang wika nito. Nakagat niya ang labi kasabay ng pagyuko. Hindi siya handa sa hantarang pamumuri nito sa kanya. Switzel. Zayden. Panabay nilang wika. Nang mag-angat ang mga mata ni Switzel, eksaktong naglanding yun sa mukha ng lalaki. Go on, ikaw na muna. Sabi ni Zayden. Pinatay muna ni Switzel ang gripo at muling napayoko nang matamis itong umiti. Pakiramdam niya hindi na siya humihinga pa sa mga sandaling yon. Do you want to stay? Mahinang tanong niya sa lalaki habang mariing nakapikit. Hindi niya alam kung bakit yun ang nanula sa mga labi niya. Gustuhin man niyang kainin na siya ng kanyang kinatatayuan, pero hindi naman yun ang isinisigaw ng puso niya. Are you sure? Napaangat si Switzel ng tingin sa narinig. Amused pero seryosong nakamata sa kanya si Zayden. You just came here from a heartache. Ayokong samantalahin ka. No, hindi yun ang nasa isip ko, Zayden. Mabilis niyang sawata sa sinasabi nito bago muling nagyuko ng ulo. Hindi ko alam pero magaan talaga ang loob ko sa'yo. And honestly, I really don't want you to leave. Hindi to dahil sa may pinagdaraanan ako, but this is what I want now. Maybe because I feel safer when I'm with you. Or baka nga nababaliw na nga akong talaga at natigil sa pagsasalita si Switzel kasabay ng panlalaki ng kanyang mga mata habang nakatiti kay Zayden na angkin na ang mga labi niya. Nang maramdaman niya ang masuyong paggalaw ng mga labi nito, kusang pumikit ang kanyang mga mata. And the next thing she knew, nasa ibabaw na sila ng malambot na kama. Kinaumagahan, titig na titig si Zayden sa malaanghel na mukha ng babaeng katabi. Hindi niya alam kung bakit siya pumayag sa gusto nito. He wasn't that kind of man na basta-basta na lamang pumapatol sa kung kani-kanino, lalo na sa babago pa lamang niyang kakikilala.
Pero hindi niya maunawaan kung bakit pagdating kay Switzel, lahat ng pananaw niya ay naglalaho na lang na parang bula. His logical thinking was gone in an instant. Pakiramdam niya kasi, kapag tinanggihan niya si Switzel, bigla na lang itong mawawala. Nalilito siya. Ni wala silang relasyon ng babae. Ni walang pag-uusap na naganap. Basta inalok siya nito at pumayag naman siya. At ang mas hindi niya mapaniwalaan sa mga naganap sa kanila ay siya ang nakauna dito. He felt proud of himself. Sa panahong kasalukuyan, bibihira na ang babaeng kagaya ni Switzel na iniingatan ng sariling puri. And knowing she was with her ex for 3 years, hindi matatawaran ang sayang nadarama niya sa kanyang puso. Ang problema, paano paggising nito? Dahil kung magdedemand ang babaeng pakasalan niya ito, hindi siya tatanggi. Kung bakit, hindi rin alam ni Zayden. Rise and shine. Bati ni Zayden nang magmulat ng mga mata nito sa Switzel. Namula ito at mabilis na nagtalukbong ng kumot. Nandito ka pa pala. Mahinang wika nito. What do you mean nandito pa ako? Of course, I'll stay after what happened to us last night. Mabilis itong nag-alis ng kumot sa muka at namumula ang mukhang tiningnan siya. Can we just forget what happened? Saan ka mamamasyal ngayon? Gusto mo bang samahan kita? Imbes ay tanong niya sa dalaga. Ayaw niyang marinig ang iba pang sasabihin nito. Para kasing may tumutusok na karayom sa puso niya sa hindi niya malamang dahilan. Sasamahan mo ako? Yun ay kung papayag ka lang naman. Ay, ewan ko sa iyo, Zayden. Bakit ba bigla-biglang naging ibang tao ka? You went there to meet some investors, hindi para makipaglandian. Anang isang bahagi ng isip niya. Baka naman nakakaabala na ako. May lakad ka rin sa'yo kaya ka narito sa Switzerland, hindi ba? Well, I could also do that while I'm with you. Ayos lang ba yun sa'yo? Hindi rin naman magtatagal yun. Actually, ngayong araw 1 to 2 hours lang ang meeting ko. Then tomorrow, lunch meeting naman. Pwede kitang isama. Paliwanag niya. Hindi naman talaga komplikado ang schedule niya. Ang problema, kailangan na rin niyang umuwi sa Pilipinas pagkatapos niyang mahikayat na mag-invest sa kanilang business ang mga taong kakausapin niya. Pero dahil kay Switzel, mag-e-extend siya. Talaga? Hindi ka babalik na rin ng Pilipinas? Hindi naman. Tama lang na kailangan ko rin ng bakasyon. Pagsisinungaling ni Zayden habang nakangiti. Hindi rin niya mapigilang mapailing ng palihim. Alam niya, isang sugal ang ginagawa niyang to. Sugal na sa bandang huli, siya rin ang talo. 10 araw ang bakasyon ni Switzel sa Switzerland. At sa 10 araw na yun ay nakasama niya si Zayden. Walang pangalan ng kung anumang namamagitan sa kanila. Hindi gustong magtanong ni Switzel dahil natatakot siya sa kakaibang damdaming pinupukaw ng lalaki sa kanya. Pamilyar yun, pero hindi siya sigurado kung totoo nga yun. Baka kasi dahil sa nasaktan siya, hindi sinasadya ay naging rebound niya si Zayden. Ayaw naman niyang isipin nito na ganoon nga. Lalong ayaw niyang isipin nito na nagdedemand siya. Gayong siya rin naman ang may kagustuhan sa mga nangyari sa kanila. What a lovely couple. Do you want me to take you a picture? Anang isang turista na kasabayan nilang namamasyal sa Lauterbrunnen Valley. Yun ang last day nila ni Zayden sa Switzerland at kahapon ay galing sila sa Interlaken kung saan nagparagliding sila na sobrang niyang na-enjoy. At sulit na ipinanghuli nila ang Lauterbrunnen Valley dahil yun na yata ang isa sa pinakamagandang lugar na napuntahan ni Switzel. Bukod sa kahanga-hanga ang mga falls, hindi rin matatawaran ang berdeng-berdeng kapaligiran doon. Para lang nasa loob ng isang postcard si Switzel. Ganoon ang nararamdaman niya. If that's not too much to ask, then yes. Iniabot ni Zayden ang cellphone nila sa babaeng turista na malapad din ang ngiti sa kanila. May mga kasama ito pero nauna na sa babae. Okay, just make a pose and I'll take photos as much as I can. Pagpapaunlak nito. Ang totoo, matagal nang kumukuha ng larawan ni Zayden si Switzel. Palihim nga lang. At sa araw na yon, hindi na yun kinailangan pang gawin dahil si Zayden mismo ang nagsabi sa kanya. Siguro, gusto rin ito ng remembrance nila. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, another pose. Just hug each other, okay? Wika ng babaeng halatang nag-e-enjoy sa ginagawa. Game na game naman sila ni Zayden. Nang matapos silang magpakuha ng pictures, puro papuri ang narinig ng babae sa kanila. You're like a pro.
Or are you really a pro? Nakangiting tanong ni Switzel rito. No, just a hobby. By the way, my name is Melissa. Pakilala nito. Oh, sorry. We forgot our manners. I'm Switzel and this is Zayden. Nakipagkamay sila rito. Nice to meet you both. Are you on your honeymoon? Nagkatinginan sila ni Zayden. Nauna siyang umiling. No, we're just on a trip. Alam ni Switzel na namumulan na siya sa mga sandaling yun. Oh, really? Well, enjoy your trip, lovely couple. And I hope that if you visit here again, it'll be your honeymoon. Because I know when I see a great couple. Anyway, I have to go. Bye! Kumaway pa si Melissa sa kanila bago ito tuluyang umalis. Nagkatinginan silang muli ni Zayden pagkatapos. Sabay ring napangiti. Para bang pareho lang baliwala ang sinabi ni Melissa sa kanila. However, her words had a huge impact on Switzel. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. You still have 3.5 hours left. Ano pang gusto mong makita? Tanong sa kanya ni Zayden maya-maya. Hinawakan pa nito ang kamay niya na palagi nitong ginagawa. Hindi magkasabay ang flight nila. Mauuna siya kay Zayden. Hindi niya alam kung sinadya ba yun ng lalaki o talaga lang sa ibang oras talaga ito nakabook. Wala na siguro. Sagot ng dalaga. Napuntahan ko na mga lugar na gusto kong puntahan. And I really appreciate you taking me to all those places. Baka kung wala ka, naligaw na ako at kung saan-saan napunta. At naloko rin siguro. Siyempre, hindi ko hahayaang mangyari yun. Kaya nga sinamahan kita para hindi ka mas kamulit. Hinila siya nito patungo sa village na naroon. Hindi mabigilan ni Switzel na hindi kiligin sa narinig sa lalaki. Sa 10 araw na magkasama sila ni Zayden, lahat ng ugaling ipinakita nito sa kanya ay gusto niya. Lalo na ang pagiging sweet at maalaga nito. Totoo man yun o hindi, wala nang pakialam si Switzel. Ang importante sa kanya, hindi nasayang ang bakasyon niyang yon. Zayden is talkative and yet he never mentioned anything about his personal life aside from his name. Noon namang kasama siya nito sa mga meetings nito, hinayaan niya lang ang lalaki. Basta inaaliw niyang mag-isa ang sarili dahil sa art gallery sila pumunta sa unang meeting nito. Noong ikalawang araw naman, humiwalay siya ng table. May kalayuan dito kahit pa nga ayaw ng lalaki. Ang katwiran niya, wala rin siyang mauunawaan sa meeting nito dahil tungkol yun sa negosyo nitong hindi rin naman alam ni Switzel kung ano. Pero base sa pakikipag-usap ni Zayden, sa mga gawin nito at kung paano nito dalhin ang sarili, natitiyak niyang may pinag-aralan ng lalaki at hindi ito basta-bastang tao sa Pilipinas. Maayos silang nagpaalam sa isa't isa nang sumapit na ang flight ni Switzel. Habang pasakay na siya ng eroplano, naisip ni Switzel na dapat lang nakalimutan na niya kung ano ang nangyari sa kanya sa lugar na yon. May kirot sa puso niya, pero kailangan. Mas mainam na rin na walang nasabi sa kanya si Zayden tungkol sa pagkatao nito. Kahit siya, halos nasabi na niya rito ang istorya ng buhay niya. Maliban na lang sa kung saan siya nagtatrabaho. Yun lang ang sinadya niyang hindi banggitin dahil maaalala na naman niya ang loko-loko niyang ex. Baka kasi sinadya talaga yun ng lalaki, para no strings attached, ika nga. Goodbye, Switzerland. Goodbye, beautiful memories. Gustuhin ko mang wag magising pero tinatawag na ako ng realidad. Wika niya habang umaangat ang eroplanong sinasakyan at madaling ipinikit ang mga mata. Mabilis na lumipas ang 1 buwan at kalahati. Kahit na hindi gustong pumasok, napilitan pa rin si Switzel dahil kailangan niyang mag-ipon ulit. Bakla, ang blooming mo ah. Hindi ka halatang iniwan ni Sherwin the two-timer Tolentino. Komento ng kaibigan niyang si Rexon na ikinatawa niya. Binabae ito kaya may pagtikwas pa ng mga daliri sa kamay habang ikinukumpas-kumpas sa ere ang dalang ID. Sus, kababalik ko lang pinaalala mo agad talaga ang gagong yun. Nakairap niyang sagot at sumabay sa paglalakad nito patungo sa conference hall. Darating daw kasi ang bagong director at presidente ng ospital na pinagtatrabahuhan nila. Ay kasi naman parang wala na lang din sa'yo. Ang bilis mong mag-move on girl ha? That's because of him. Wika ni Switzel sa isip. Hindi naman na dapat pang pinag-aaksayahan ng panahon ng lalaking kagaya niya. He's an asshole. Malakas na tumawa si Rexon. A-hole as in buta sa wet poo? Loko ka. Ay, Switzel, nakita mo ba? Ang alin? Maang na tanong ni Switzel sa kaibigan. Ang butas niya, maputi ba?
Baka naman mas malabo pa sa tinta ng pusit. Siya naman ang natawa. Grabe ka, alam mong hindi kami umabot dyan. At sa isip ni Zwitzel, ibang mukha ng lalaki ang lumarawan ng katabi niya sa kama. Magulo ang buhok nito at, "Shit, go away Zayden." Napalakas niyang wika. "Ha? Sinong Zayden?" Napalingon siya kay Rexon. Lihim niyang nakagat ang labi bago tumalikod. "Hoy, bruha ka! Bumalik ka rito! Sinong Zayden nga?" Zel, pwede ba tayong mag-usap? Ani Sherwin na bigla na lamang sumulpot sa harapan nila ni Rexon. Matagal niya itong tinitigan. Magkaiba sila ng ward. Siya sa postnatal at ito naman ay sa general ward. Kaya kahit papaano ay nakakaiwas pa siya dito. Yun nga lang, mula noong bumalik si Switzel sa trabaho, palagi siya nitong inaabangan sa cafeteria ng ospital dahil alam nitong hindi siya nagbabaon ng pagkain. Bukod sa tamad siya, hindi naman niya maaasahan ng kanyang kuya Sonny dahil may trabaho rin ito. Ang mami Sonia naman nila ay isang dakilang ina na wala masyadong alam sa pagluluto. Madalas noong nabubuhay pa ang ama niya, ito ang nagluluto para sa pamilya nila. Zel, nakikiusap ako sa'yo. Mag-usap naman tayo, please. Muling wika ni Sherwin. At ano pang dapat yung pag-usapan, Aber? Niloko mo na siya kaya wala kang dapat naasahan sa kanya. Lalong hindi ka dapat nagdedemand na para bang ikaw ang kawawa rito. Singit ni Rexon na nakataas pang isang kilay. Rex, okay lang. Awat niya sa kaibigan. Alam niyang inis ito kay Sherwin at walang pinipiling lugar si Rexon. Kapag galit ito, galit talaga ito. Anong okay, Besh? Hindi, no? Pinanlakihan siya nito ng mga mata. Switzel smiled. Hinawakan niya ang braso ng kaibigan. Ayos lang talaga. Mauna ka na sa loob. Susunod na lang ako. Malapit na kasi sila sa conference hall. Are you sure? Pinagmasdan siya ni Rexon. Yes. Okay. Pagtingin nito kay Sherwin, katakot-takot na irap ang iniwan nito bago taas noong pumasok sa conference hall. Thank you, Zel. Wika ni Sherwin nang makaalis si Rexon. Binalingan niya ito. Ano pa bang gusto mong pag-usapan natin? Malinaw naman ang lahat sa akin. Hindi mo na kailangan pang magpaliwanag. Pero ikaw ang mahal ko, Switzel. Don't you dare say that word again, Sherwin. Seryosong wika niya. Pinagmasdan niya ang ex mula ulo hanggang paa. Pagkuway kinapa ang sariling damdamin. It's gone. Wala na siyang pagmamahal dito. And she knew exactly why. Alam na alam ni Switzel ang dahilan kung bakit bigla ay nagbago ang nadarama niya para sa kaharap. Galit na lang ang meron siya para dito dahil sa ginawa nito. Pero bukod doon, wala na. Akala ni Switzel, hindi totoo ang naramdaman niya noong nasa Switzerland pa siya. Pero ngayon niya napagtantong totoo yun. Dahil kahit anong utos niya sa isip na kalimutan ang lahat ng mga nangyari sa pagitan nila ni Zayden, hindi naman ito mawala-wala sa isip niya. She sees his face everywhere. Kagaya na lang ngayon, nakikita niya itong naglalakad patungo sa kinaroroonan niya. Pero hindi kagaya ng lagi niyang nakikita na nakangiti ito. This time, he was serious. I'm so sorry, Zel. Wala naman talaga namamagitan sa amin eh. It was just a pure lust. Lust? Pagak siyang natawa at ibinaling muli ang tingin kay Sherwin. Dahil ba hindi ko maibigay sa iyo ang hinihingi mo? Nagaling din sa bibig mo na uso na ngayon? Na ginagawa na talaga ang premarital sex ng kahit na sino? Well, sorry to say, I value my purity. Ibibigay ko lang to sa taong karapat-dapat. At hindi ikaw yan, Sherwin. Hindi ikaw. So Zayden is the right man for you? Anong problema? Wala ka namang ibang alam tungkol sa kanya kung hindi ang pangalan niya. At hindi naman ako kagaya ng ibang babae na maghahabol. Hindi porket mahal ko na siya, magpapakatangan na naman ako. Tama nang ituring ko na lang siyang isang magandang panaginip. Napakunot ang noo ni Switzel nang may isang bulto na tumapat sa likuran ni Sherwin. Kahit nakatagilid ito, mukha pa rin ni Zayden ang nakikita niya rito. Naka-doctor's coat ito at itim na pantalon ang nakikita niyang suot nitong pambaba. May sinasabi ka, Switzel? Tanong ng dati niyang nobyo. Pumikit siya at ipinilig ang ulo. Gusto niyang itaboy ang imahe ng lalaki roon. Pero biglang kumirot ang ulo niya, kaya napahawak siya sa noo at bahagya ay yung hinagod. You look pale, sabi ni Sherwin. Ilang beses siyang huminga ng malalim, bago muling iminulat ang mga mata. It landed exactly on the same spot she was looking for just a while ago.
Sa kinatatayuan kanina ng inaakala niyang si Zayden? Wala sa loob na wika niya. Zay who? Tanong ni Sherwin na nangungunot na ang noo. Hindi na natapos ni Switzel ang sasabihin nang bumukas ang pinto ng conference hall. Pero bago pumasok ang lalaking gumugulo sa kanyang isip, lumingon muna ito sa kanya. Wala na ang kislap sa mga mata nito. Natutop niya ang bibig ng matantong totoong si Zayden ngayon. He's real. Walang sabi-sabing iniwan niya si Sherwin. Halos magsalabid ang mga paa niya sa pagsunod sa lalaki. Hinihingal pa siya nang makapasok sa loob ng conference hall. Agad na iginala ni Switzel ang kanyang mga mata upang hanapin ang lalaki. Where are you? I'm not imagining this, right? Parang sirang kausap niya sa sarili. Muli siyang napahagod sa kanyang noo. Hindi niya alam kung bakit bigla-bigla na lang sumakit ang ulo niya. Okay ka lang ba, Beshi? Napaigtad si Switzel nang magsalita si Rexon sa tabi niya. Hoy bakla, ayos ka lang ba? Bakit namumutla ka? May ginawa ba sa'yo yung two-timer na yon? Sunod-sunod na tanong nito sa nag-aalalang tinig. Wala to, medyo sumasakit lang ang ulo ko. Ganun ba? Maupo na tayo kasi narito na ang bago nating direktor. Ang hot niya, girl. Bigla ang pagkabog ng dibdib ni Switzel. Para bang alam na niya kung sino ang tinutukoy nito. Ilang saglit lang ay may nagsalita na sa unahan. Magandang umaga sa ating butihing mga medical staff ng Grace of Hope Medical Center, main branch, pati na sa lahat ng mga empleyado. Simula ng assistant director na si Mr. Cheng na isa ring doktor. Naririto tayo ngayon para bukas palad na i-welcome ang bagong direktor at president ng Grace of Hope Medical Center. Hindi man natin noon nakasama ang pinalitang direktor, nauunawaan naman natin yun dahil nagluluksa pa sila. Pero ngayon, hayaan niyo akong ipakilala sa inyo ang papalit kay Mrs. Grant, ang panganay niyang anak, si Dr. Zayden Grant. Pakiramdam ni Switzel, mas lalong sumakit ang ulo niya. Mahigpit pa siyang napakapit sa armchair ng kinauupuan habang titig na titig sa lalaking tumayo sa unahan. Iginala nito ang mga mata sa paligid, hanggang sa matagpuan ang sa kanya. Oh my God! Laglag pang ang wika ni Switzel. She had been working at that hospital for 2 years now. Ni minsan ay hindi pa niya nakasalamuha ang direktor dahil nga nagkasakit at kamamatay lamang noong nakaraang taon. At gaya ng sabi ni Mr. Cheng, ang pumalit dito na asawa ng namatay na direktor ay hindi rin nagpapakita sa ospital. Palaging si Mr. Cheng ang nag-aasikaso ng lahat, kahit foundation ng ospital. Pero bakit nga ba hindi pumasok sa isip ni Switzel na baka nga konektado ang may-ari ng ospital kay Zayden? Grant rin naman ito. Dahil wala kang ibang ginawa noon kundi ang ikwento ang sarili mo sa kanya. Right. Isa yun sa mga bagay na hindi na niya nabigyang pansin at bukod doon, masaya siyang kasama si Zayden. Nakontento na lang siya na magkasama lang sila noon sa Switzerland. Ayos ka lang ba bakla? Siniko siya ni Rexon. Sunod-sunod na napalunok si Switzel. Pilit niyang ikinakalma ang sarili kahit hindi niya alam kung paano yun gagawin. Akala ko wala nang pag-asang makikita kitang muli. But here you are. Bulong niya sa sarili. Hoy, umayos kang mabaita ka. Kanina ka pang kausap sa sarili mo. Mariing bulong ni Rexon. Natahimik ang lahat nang magsalita na si Zayden. Good morning. Anang buong-buong tinig na hindi malilimutan ni Switzel. Napapikit siya saglit. I would like to express my heartfelt thanks to all of you who's been with us throughout the years, especially those staff who's been here for almost 40 years. Wala akong ibang naisabihin kung hindi ang magpasalamat sa inyo, sa dedikasyon at magandang serbisyong ibinibigay ninyo sa bawat pasyenteng meron tayo. It was all of you who made this hospital stronger. Kayo talaga ang pundasyon nito kaya tayo nananatiling nakatayo ng matatag magpasa hanggang ngayon. Hayaan ninyo. Bukod sa ating mga pasyente, kayo ang isa sa prioridad sa ilalim ng pamunuan ko. Gaya ng mga naadhikain ng aking nawalang ama, sisikapin kong maramdaman ninyo ang pagmamahal namin dahil isa na tayong pamilya rito. Kayo ang itinuring naming... Natigil sa pagsasalita si Zayden nang malakas na umubo si Switzel, kasabay ng pagduduwal. Napatingin sa kanyang lahat, maging si Rexon. Now you're really not okay. Wika nang binabae sa kanya. I'm fine, Rex. Nalamigil lang siguro ako. Hinagod ni Rexon ang likod niya. Nurse Lopez, are you alright? You can leave the room if you're not feeling well.
Narinig ni Switzel na wika ni Zayden, kaya mariin siyang napakagatlabi. Alam niya, nagtataka ang mga naroon dahil tinawag siya nito sa apelido niya, kahit na unang araw pa lang ng lalaki sa ospital. I'm sorry, Dr. Grant. I'm okay. Pero bigla ulit siyang nag-uubo na naduduwal na naman. Hay nako, halika na nga. Kung may boyfriend ka lang, iba nang iisipin ko. Daig mo pang buntis eh. Malakas na wika ni Rexon. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan ni Switzel sa narinig. Madali siyang napabaling sa kinaroroonan ni Zayden. Subalit nagtaka siya nang wala na ito roon. Let's go, you're not okay. Napapitlag si Switzel nang maramdamang may humawak sa kamay niya. Dama niyang lahat ng mga mata ay nakatutok na sa kanila. Switzel. Untag sa kanya ni Zayden. Hindi siya kumibo. Hindi rin niya ito tinitingnan. Fine, I will just carry you. Kasabay ng malakas na pagsinghap ng lahat ay ang panlalaki ng kanyang mga mata. Walang sabi-sabing pinuhat nga siya ni Zayden. That's all. Pwede na kayong bumalik sa mga trabaho nyo. Mabilis na pagtatapos ng lalaki sa sinasabi bago nagmamadaling lumabas ng conference hall habang buhat si Switzel. Please put me down, Zayden. I can walk. Mahinang wika niya habang nakakapit sa coat ng lalaki. Ramdam kasi niyang sinusundan pa rin sila ng mga mata ng mga taong iniwan nila sa malaking silid, pati na ng mga nakakasalubong nila. No. Napamulat siya at dahan-dahang naglakbay ang mga yon mula sa malapad na dibdib ni Zayden, hanggang sa mapupulang labi nito. Ilang beses na lumunok sa Switzel para pigilan ang sarili. Ngayon ka lang ba nakaramdam ng symptoms, Switzel? Tanong nito. Ha? You know what I'm talking about, sweet. At pareho nating alam kung anong nangyayari sa'yo. Sandaling nag-isip si Switzel. Pagkatapos, umiling siya. Hindi pa rin makapaniwala na totoong mangyayaring iniisip nilang pareho. I am not pregnant. Sandaling tumigil si Zayden bago siya niyuko. Titig na titig ang aso nitong mga mata na para bang kahit ang kanyang kaluluwa ay nakikita nito. Are you sure? Hindi siya nakasagot. Napatingin na lang siya sa kawalan nang muli itong maglakad. We're both in the medical field. Doktor ako, nurse ka. Kung wala ka namang ibang iniindang sakit, hindi malabong mangyari na buntis ka. We didn't use any protection, nor we didn't do it just once. Dahil ilang beses natin yung inulit. Okay, tama na. Sumusukong napabuntong hininga na lang siya. Paano na ngayon? Malaki nga ang tsansa na buntis ako. Paano kung may pamilya pala siya? Paano na lang ang magiging anak namin? Wika ni Switzel sa isip. Don't worry, hindi kita pababayaan, Switzel. Kung sakasakali mong buntis ka, magpapakasal tayo. Napatinga lang muli siya kay Zayden. Kasal? Ibig sabihin wala siyang sabit. God, totoo ba talaga to? Yes, and we'll talk about it later. Sa ngayon, kailangan muna nating makasiguro. Sa narinig ay hindi mapigilang makadama ng lungkot ni Switzel. Kasi kung hindi naman siya buntis, hindi siya aalokin ni Zayden ng kasal. Kagat ng mariin ang labing tinitigan niya ang puting coat nito na nakatabing sa dibdib nito. Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa mga sandaling yun. Hanggang sa nakarating sila sa OB, doon talaga siya dinala ni Zayden. It's positive, sir. Nurse Switzel is 5 weeks pregnant. Wika ni Dr. Geronimo, isa sa mga resident OB ng Grace of Hope Medical Center. Nabay ako si Switzel nang tingnan siya ng doktora. Alam nito kung sino si Sherwin sa buhay niya. At alam nitong mas lumobo pa ang pagtataka nito dahil si Zayden ang kasama niya. You should tell this to Sherwin, Nurse Switzel. No! Panabay nilang bigkas ni Zayden. Lalong nangunot ang noon ng doktora. What do you mean? He's not the father. Sagot ni Zayden. Kung may superpowers lang si Switzel, kanina pa niyang ginawang maglaho na lang. Namumula siya sa pagkapahiya. Alam naman kasi sa buong ospital na boyfriend niya si Sherwin. Tapos bigla siyang nabuntis kung kailang break na sila. Mahabang katahimikan ang namayani, bago muling nagsalita si Dr. Geronimo. Well, gusto niyo bang iwan ko muna kayo rito, sir? Madali nitong naunawaan kung ano ang nangyayari. At alam niya, iba na ang iniisip ni Doktora sa mga sandaling yon. Literal na chismosa pa naman ito. No, sa opisina ko na lang kami mag-uusap. Sagot nito sa doktora. Tumayo si Zayden at binalingan si Switzel. Let's go. Inilahad nito ang kamay sa kanyang harapan. Hindi naman niya magawang tanggapin yun, kaya nagulat siya nang ito mismo ang humawak sa kamay niya
at masuyo siyang hilahin patayo. I told you. Don't worry. Parang papel si Switzel na nagpatangay na lang kay Zayden hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Kanina pa nito nasabihan ng head nurse sa postnatal na hindi siya papasok sa araw na yun. Kaya wala siyang maidadahilan sa lalaki. Switzel, naiintindihan mo ba ang mga sinasabi ko? Ha? Napalingon siya kay Zayden. Mataman itong nakatitig sa kanya. Seryoso. Alam kong masyadong mabilis ang lahat. Pero alam mo naman kung bakit ko ito ginagawa, hindi ba? Dahil sa batang nasa sinapupunan ko. Yun lang ang rason mo. Kausap ni Switzel sa isip. So as I was saying, we're getting married next month. Next month? Napaangat ang dalaga sa kinauupuan. Hey, you should be careful. Agad na napalapit sa kanya si Zayden at inalalayan siyang maupo. Ginulat mo kasi ako, Zayden. Ganun ka rin naman ah. I didn't know that you're working here. Hindi ka naman kasi nagtanong noon. And so do you. Pareho silang natahimik bago yun binasag ni Zayden. I'm sorry. Para saan? Because I know that this will happen. Dapat inalam ko pang lahat ng tungkol sa'yo para hindi tayo umabot sa ganito. Pero gusto kong malaman mo na lagi kitang iniisip at ninanais ko palagi na sana makita kang muli. Nagsisi ako na hindi ko man lang inalam ang address mo sa Pilipinas. Ni hindi ko kinuha ang number mo. I'm sorry, nagkulang ako. Nahihiyang nagyuko si Switzel ng ulo. Sigurado siyang iniisip nito ang reputasyon niya ngayon sa ospital. Malamang na sa mga sandaling yun pa lang ay kalat na ang kalagayan niya. Wala ka namang kasalanan. Kagustuhan ko rin naman ang nangyari. Wika niya. Saka nauunawaan ko naman na biglaan lang yung nangyari sa atin sa Switzerland. I was broken and impulsive. Ligaw at kailangan ng companion kaya ikaw ang napagbalingan ko. Kahit pa, I shouldn't have taken advantage of your situation. Okay lang ako, Zayden. Okay lang talaga ako. May halong pait niyang sagot. Para kasing sinasabi nito na nagsisisi ito na sumunod sa gusto niya. Pero kung hindi mo ako nakita ngayon, kung hindi mo nalaman na sa amin ng ospital na to, hahanapin mo ba ako? Ipapaalam mo ba sa akin na magkakaanak na tayo? Huminga si Switzel ng malalim at matapang na sanalubong ang mga mata ni Zayden. Yung totoo? Hindi. Dahil hindi ko naman alam kung saan ka pupuntahan. I only knew your name. And what we shared in Switzerland was also my fault. We're both adults and knew that everything we did and we're going to do have consequences. Isa to sa consequences na ginawa ko na kailangan kong harapin mag-isa. Hindi ko rin inasahan na buntis ako. Ngayon lang. Ni hindi ko pa nga naiisip kung paano ko sasabihin sa pamilya ko tungkol sa pagbubuntis ko. Napakurap siya nang makitang saglit na dumaan ang lungkot sa mga mata ni Zayden. Subalit saglit lang yon at inisip niyang hindi totoo. That's a wise decision. Sabi pa nito na para namang dinarakan ng maliliit na karayom ang puso niya. So, do you agree or not? Hahayaan mo ba akong tumanggi? Tinaasan siya nito ng isang kilay. No, it's a yes or yes alone, Switzel. Bahagya siyang napangiti. Kahit paano, daman niyang gumaan ng hangin sa pagitan nila. Then, it's a yes. Titig na titig sa mga mata nitong sagot niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngumiti si Zayden. Thanks. Ngayon din isasamahan kitang umuwi sa inyo para ipaalam sa pamilya mo ang plano natin. Gusto ko ring lumipat ka na sa bahay ko ngayon din. Ano? Agad-agad? Yes, dahil gusto ko ma-monitor ang lahat sa inyo ni baby. At hindi ko yun magagawa kung sa inyo ka pa rin titira. Well, pwede rin naman kung papayag kang tumira ako sa inyo. Ha? No! Mariing napailing si Switzel. Nakakahiya naman dito kung ito ang mag-a-adjust sa buhay na meron siya. Alam naman niyang hindi ito sanay sa simpleng buhay. Sige, payag na ako. Pero wag agaran. Kailangan ko munang magsabi kay mommy. Okay, sige. Sasamahan naman kitang magpaliwanag sa kanya kaya huwag kang mag-alala. Madali siyang papayag. Hindi na yun kinontra pa ni Switzel. Malambot ang puso ng kanyang ina, kaya alam niyang madali nitong sasang-ayunan ng sinasabi ni Zayden, lalo kapag nalaman nitong magkakaapo na ito. Wala pa rin kasing asawa ang kuya Sonny niya at kapag mag-isa ang mami niya sa kanila, nagrereklamo itong wala man lamang daw makausap. Kaya nga ilang beses na nitong pinagbablind date ang kuya niya. Subalit wala pa talaga sa isip ng kanyang kapatid ang mag-asawa.
Pagkatapos nilang mag-usap ni Switzel, sinamahan ito ni Zayden sa bahay ng mga ito. Tinulungan niya ang babae na magpaliwanag sa ina nito, na sa halip na magalit ay tuwang-tuwa pa sa nalamang magkakaapo na ito. Wala rin itong ipinagkaiba sa mami ni Zayden na nagdiwang din pagkabalita niya sa sitwasyon nila ni Switzel. Ni hindi na ito nagtanong at bukas palad na tinanggap ang babae bilang magiging manugang. Sa mga sumunod na araw ay magkasama na sila ni Switzel na nagtatrabaho sa ospital. Gusto sana niyang sabihin na mag-leave muna ito dahil madalas ang morning sickness nito at pagsama ng pakiramdam. Pero alam niyang hindi ito papipigil. Madali niyang ipinaasikaso ang lahat ng kailangang dokumento para sa kasal nila ni Switzel. Kahit alam niyang walang nararamdaman ang babae sa kanya, masaya pa rin siyang ikakasal na sila. And seeing her talking to the person who brought them together made him mad. Kaya nilampasan niya ito noong nakita niya itong kausap ang ex nito sa ospital. Inakala pa nga niyang nagkabalikan na ang dalawa. Mabuti naman at mali pala siya. Pero ipinapangako ko sa sarili kong gagawin kong lahat, mahalin mo lang ako, Switzel. Because this is the first time I felt something like this. This is the very first time I felt so deeply in love. Kausap ni Zayden sa larawan ni Switzel sa kanyang cellphone. At hindi lang yun ang unang beses na ginawa niya ito. He had her photos. Mga stolen shots niya yun sa babae noong nasa Switzerland sila. He couldn't help it. Kahit pigilan niya ang sarili, wala siyang magawa nang kusang tumibok ang puso niya para dito. Hindi niya alam na sa isang iglap ay mararanasan niyang magmahal ng napakabilis sa isang estranghero. Dr. Grant? Kuha sa atensyon niya ng kanyang sekretarya. Yes. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa ng doctor's coat niya. Narito na po ang mga in-order niyo. Sige, ihanda mo na dito sa loob. Papuntahin ko lang si Switzel. Masiglang wika niya at tuloy-tuloy na lumabas sa kanyang opisina. Dumiretso siya sa postnatal ward kung saan naka-assign ng babae. Pasipol-sipol siyang lumabas ng elevator, pero natigil siya sa paghakbang nang marinig ang dalawang nurse na nag-uusap. Akala ko pa naman si Sherwin ang cheater dahil yun ang sabi ni Nurse Sweet. Pero siya pala talaga ang cheater. Nantakin mo, ang may-ari pa talaga ng ospital ang pinatulan niya. Ang galing din pumili ni Switzel, ha? One time, big time. Wika ng babaeng matangkad sa kausap nito na naka-ponytail. Oo nga, naaawa ko kay Sherwin. Kaya siguro siya nagloko dahil si Switzel lang nauna. Mahigpit na napakuyom ng kamao si Zayden. Lalapitan na sana niya ang dalawa upang sitahin ng may magsalita. Excuse me mga mimosang palaka. Anang kaibigan ni Switzel na si Regson na nakilala na rin niya. Hindi niyo alam ang punot dulo ng lahat at para sabihin ko sa inyo, sa Switzerland sila nagkakilala ni Dr. Grant nung panahong naghihilom si Beshi dahil sa cheater na Sherwin na yon. Doon nabuo ang baby nila, hindi kagaya ninyo na sa mga mumurahing motel. Sinabayan pa nito yon ng pag-ingos. Eksaktong napatingin sa kinatatayuan niya ang binabaing palaban. Dr. Grant! Parang iisang tao namang napalingon sa kanya ang dalawang babae. Parehong tinakasan ng kulay ang mukha ng mga ito. Dr. Grant! Nauutal na wika ng matangkad na babae. Yes, I am. And I heard everything you said against my girl. Pagtatanggol niya kay Switzel, lalong tila tinakasan ng kulay ang dalawang babae. Wala ba kayong mga trabaho at buhay ng may buhay ang inaatupag nyo? Akala ko pa naman efficient ang lahat ng medical staff ko rito. Pero mukhang may iilang gumagawa ng hindi maganda na ikakasira ng magandang imahe ng ospital namin. Dr. Grant, sorry po. Anang babaeng naka-ponytail at mabilis na nagyuko ng ulo. Next time you have issues with Switzel and our relationship, just ask me directly. I'm willing to tell you everything that happened to us in Switzerland. Well, except for our happy time. And please tell everyone that my fiancé is not a cheater. Okay? Malamig niyang turan bago nilapitan si Rexon na iingos-ingos sa dalawang chismosa. Buti nga sa inyo. Yan ang napapala ng mga mimosang katulad niyo. Humanda na kayo dahil malamang mamaya rin ay terminate na kayo. Wika ni Rexon sa mga kaharap bago nito binalingan si Zayden. I won't do that kahit na gusto ko, Nurse Rexon. Bumaling siya sa dalawang babae. Hindi pa naman nila nasasagad ng pasensya ko eh. But may I remind you girls that I am your boss now. At palalagpasin ko ang nangyaring to dahil si Switzel ang inaalala ko. Ayoko siyang bigyan ng sakit ng ulo. Makakasama sa anak namin. Serve this as a warning to everyone.
At kapag naulit o nakarinig pa ako ng ganitong usapan, hindi ko na yun palalagpasin pa. Maliwanag ba? Tumangot-tango ang dalawa. Good. Now back to work. And don't forget to tell your kapwa chismosa what Dr. Grant said. Masaklap mawala ng trabaho sa hirap ng buhay ngayon. Pahabol pa ni Rexon sa dalawang katrabaho habang nakataas ang isang kilay. Napangiti si Zayden. Kahit papaano kasi, alam niyang hindi lang siya ang handang magtangkol kay Switzel. Thank you for standing for your best friend, Rex. But do you know where she is? Tanong ni Zayden dito nang makaalis ang dalawang nurse. Nako, nasa restroom si Switzel, Doc. Kanina ko pa sinabi na magpahinga, ayaw naman paawat. Mabilis na sagot nito. Malalaki ang mga hakbang na pinuntahan niya si Switzel habang kasunod ang kaibigan nito. Naabutan niya ang dalaga na palabas na ng banyo, namumutla. Hey, are you alright? Agad niyang idinampi ang palad sa mukha nito na halatang nabigla nang makita siya. Maputla ka. Sabi ko naman sa'yo kanina, huwag ka munang pumasok. Ang tigas naman ng ulo mo. May halong lambing na sermon niya rito. Ay, ang sweet. Bakit ako kinikilig? Shit! Impit na tili ni Rexon sa kabilang tabi. Para itong bulatin na inasinan sa kilig. Natawa si Zayden habang namumula naman si Switzel. Halika na, sweet. Doon ka na muna sa office ko. Nagpabili ako ng mga pagkain. Kumain muna tayo, saka ka magpahinga. Hinawakan ni Zayden ang kamay nitong bahagya pang nanginginig. Dama rin niya ang panlalamig niyon. Pero may trabaho pa ako. You will take a rest and that's final. Mariing nagdikit ang mga labi ng babae. Halatang gusto pang umangal pero sinigundahan siya ni Rexon. Bakla, sumunod ka na lang. Ang sarap kaya sa feeling na may nag-aalaga. And I'm sure, heaven kung mag-alaga tong si Doc. Baka kasi pagchismisan ako lalo ng mga kasama natin. Sabihin may VIP treatment ako. Nako bakla, no worries. I'm sure kasalukuyan ng kumakalat ang babala ni Doc sa mga chismosang palaka dito sa ospital na bawal na kayong pagchismisan, kundi sibak sila sa trabaho. Ano? Ginawa mo yun, Zayden? Baling nito sa binata. Why not? Itinama ko lang naman ang maling akala nila. Kaya huwag ka na mag-alala pa. Let's go na. You need to rest. Hindi naman na nga nagsalita pa si Switzel at sumama na lang sa kanya. Nag-half day lang din siya para samahan ito sa bahay niya. Dalawa lang ang kanyang katulong at ayaw naman niyang iasa sa mga ito ang pag-aalaga kay Switzel. Bakit kasi kailangan mo pang humiwalay ng kwarto? Ikakasal na rin naman tayo, hindi ba? Wala sa loob na nasabi niya nang ihatid niya si Switzel sa kwartong ginagamit nito. Pagkatapos siyang ipakilala ng dalaga sa ina at kapatid nito noong nakaraan, ay ipinagpaalam agad niya ito sa dalawa na ibabahay na para mas maalagaan siya. Hindi naman tumutol ang kapatid at ina nito. Ayoko lang isipin ng pamilya mo na sinasamantala ko ang pagkakataon. Dapat nga hindi ako pumayag na tumira dito kasi nga hindi pa naman tayo na ikakasal. Hindi ba may pamahiin na hindi mo na pwedeng magsama ang dalawang tao hanggat hindi pa sila kasal? Katwiran nito. Scrap that idea, sweetheart. Mas maganda pa rin na palagi kitang nakikita para madali kitang madaluhan kapag kailangan mo ng tulong. Isa pa, ngayon pa ba tayo mag-iisip ng ganyan? May nangyari na sa atin. Mabilis na tinakpan ni Switzel ang kanyang bibig. Oo, Anya, sige na. Para wala ka nang masabi. Inalis ni Zayden ang kamay nito. Talaga? Pakiramdam niya kasi nagliwanag ang paligid. Oo, pero gusto kong ako ang susunod sa itsura ng kwarto mo. Bakit? Ano namang masama sa kwarto natin? Mariing nagdikit ang mga labi nito. Ang dull ng kulay. Gusto mo bang lumabas ang anak mong palaging nakasimangot? Stressful ba ang kulay gray? Napakurap-kurap si Switzel nang malungkot ang asul na mga mata ni Zayden. Bigla ay gusto niyang bawiin ang sinabi. Hindi naman sa ganon. Hindi ko lang talaga gusto ang ganoong kulay. Maganda naman pero gray is not for me. Nakapasok na siya minsan sa kwarto ni Zayden. Malaki yon, parang isang katamtamang bahay na ang size. Naroon na rin halos lahat, except kusina at laundry. Pero may mini-fridge at microwave ang lalaki just in case siguro na nagugutom ito. Hindi na kailangan bumaba pa. May mga ready-to-eat food kasing laman ng ref. Minsan din, kapag nagpapadala ito ng pagkain at nakakalimutan nito, iniinit na lamang nito yun sa kwarto nito. Okay, payag na ako. Mahalaga lumipat ka na sa kwarto natin para lalo ko kayong mabantayan ni baby. Gusto pang magtanong ni Switzel pero pinigilan niya ang sarili.
Kanina pa niya naririnig ang salitang natin dito, pati ang pahapyaw nitong pagtawag ng endearment sa kanya. Natural lang naman ngayon kasi ikakasal na sila at nagsasama na. Pero hindi pa rin niya maiwasang mailang. Tara na, lipat ka na sa room natin. Ipapahakot ko na lang kay Manang Linda ang mga gamit mo. Walang nagawa si Switzel nang hilahin siya nito sa kamay patungo sa kwarto raw nila. Para siyang reyna na inasikaso ni Zayden hanggang sa makahiga siya sa kama nito. Sleep well. Magpapahanda ako ng masarap na hapunan. Ano mang gusto mong kainin? Masuyong tanong nito. Kahit ano na lang, hindi pa naman namimili ng pagkain ng anak natin. Malapad na napangiti si Zayden, kasabay ng pagkislap ng mga mata nito. I like it. Sige, baba na ako. Tumango si Switzel. Madali naman siyang hinalikan sa noo ni Zayden bago ito lumabas. Napabuntong hininga siya nang mawala ang lalaki. Paano ba ako hindi mahuhulog sa kanya kung ganito siya kung mag-alaga? Napahawak siya sa hindi pa naman halatang tiyan. Pero alam ko naman kung bakit niya ginagawa ang lahat ng to. Dahil sa'yo, baby. Malungkot niyang wika bago ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, hindi pa rin pinapasok ni Zayden si Switzel. Tamang-tama naman yon dahil magre-redecorate siya ng kwarto nila. Ayaw pa sana niyang tanggapin ang card na ibinibigay ni Zayden pero mapilit ito. Doon daw siya bumawas ng gagamitin niya para sa redecoration, na ginawa naman niya. Nagpasama siya kay Helen, isa sa mga kasambahay ni Zayden. Madali rin silang bumalik pagkapamili nila. Enjoy na pinalitan niya ang bedsheet, kumot, punda, kortina, at nagdagdag din siya ng iba pang dekorasyon. Naglagay din siya ng ilang halaman na galing mismo sa garden ni Zayden. Inilipat niya yon sa mga pasong binili nila ni Helen. Nang matapos, satisfied na iginala niya ang mga mata sa paligid. Sana magustuhan niya. Mabilis na sumapit ang hapon. Nang marinig niya ang busina ng sasakyan ni Zayden, madali siyang tumayo at hinintay ito sa entrada ng bahay. Hi sweet, how's your day? Nakangiting tanong nito nang makalapit sa kanya. Great, halika may ipapakita ako sa'yo. Sa ka-excited ni Switzel, mabilis niyang ipinulupot ang braso sa kamay nito. Bigla ay para silang bumalik sa Switzerland. Mukha nga magandang araw mo ah. Hindi halata sa mukha mo eh. Biro nito. Inirapan niya ito. Maigi nga may napagkakaabalahan ako ngayong araw. Ayaw mo kasi akong papasukin. Parang batang wika niya habang paakyat sila sa grandiosang staircase patungo sa ikalawang palapag kung saan naroon ang kwarto niya. Baka naman pinapagod mo ang sarili mo. Mabuti pa nga sigurong isama na kita sa trabaho para nababantayan kita. Zayden, hindi na ako bata. Saka alam ko naman ang ginagawa ko. Baka nakakalimutan mong nurse ako. Well, hindi ko naman yun nakakalimutan. Kaso minsan kasi may katigasan ng ulo mo. Napataas ang isang kilay ni Switzel. Kilalang kilala lang, Dok. Pagdating sa'yo, walang impormasyong nakakaligtas sa akin. Hindi siya nakasagot. Bigla kasi ang pagkabog ng kanyang dibdib. Why? May nasabi ba akong masama? Tanong nito na bahagya siyang nilingon. Wala naman. Nagiwas siya ng tingin. Noon niya lang napagtantong magkapulupot ang mga braso nila kaya bumitiw siya rito. Pero hindi lang muli ni Zayden ang kamay niya. I'm fine with this. Parang nga lang tayong nasa Switzerland. Gusto mo bang bumalik doon? Same thought. Pabulong na wika ni Switzel. Wag na siguro, gastos lang yun. Ubus na ang ipon ko. Bakit? Sinabi ko bang gagastos ka? Hindi naman pwede yun. We're getting married in 2 weeks time. Kaya lahat ng meron ako, sa'yo na rin yun. So meaning, pera natin ang gagastusin natin. Hindi sa'yo, hindi sa akin. Sa atin. At hindi basta-basta nasasaid ang pera natin. Ano kaya ng bilyonaryo mapapangasawa mo? Conceited lang? Totoo lang ang sinasabi ko, sweetheart. Oo na. Mahirap makipagtalo sa'yo. Ginagamitan mo ako ng superpowers mo. Hindi na napigilang sabihin niya. At ano naman yun? Nakataas ang kilay nito. Ha? Wala. Madali siyang bumitaw rito at nagpatiuna na. Pagtapat niya sa kwarto nila, muling bumangon ng excitement sa dibdib niya. Nakangiting humarap si Switzel kay Zayden. Ikaw na magbukas, Zayden. Napakiling ang ulo nito. Mukhang maganda ang resulta ng redecoration mo ah. I could see in your eyes the satisfaction with what you did. Yes, and I'm sure na magugustuhan mo. Pinaglapat pa niya ang dalawang mga palad.
Okay, may tiwala naman ako sa'yo. Dahan-dahang binuksan ni Zayden ang pinto at ang antipasyong kanyang nadarama ay abot hanggang langit. When he finally opened the door wide, she smiled. What the? Hindi nito naituloy ang sasabihin. Hindi niya maipaliwanag ang nakikitang reaksyon sa mukha niya. Pero may isang nangingibabaw roon. Disgusto. Nakadama ng matinding kalungkutan sa dibdib si Switzel at agad na nag-iwas ng tingin sa lalaki. Pakiramdam niya, anumang sandali ay tutulo na ang mga luha niya. At nangyari nga. Narinig naman ni Zayden ang pagsinghot niya kaya mabilis itong napalingon sa kanya. Oh, bakit? May masakit ba sa'yo? Mabilis nitong pinalis ang mga luha niya. Wala, wag mo na akong intindihin. Anong wag? Umiiyak ka. Normal naman to sa mga buntis. Tinalikuran niya ito at bababa na sana pero madali nitong hinawakan ang kamay niya. Hey, is it because of my reaction? I was just dumbfounded, sweetheart. Dumbfounded? Hindi ganun ang nakita ko. It was a disgust. What? No, hindi ganun. Nagulat lang talaga ako. Nanibago. Nilingon ni Zayden ang ginawa niyang bagong dekorasyon. The new theme of their room was pink. Pero hindi lang basta pink yun. Dahil makikita kahit saan ang mukha ni Hello Kitty. Terno-terno kasi ang binili niya mula bedsheet, kumot, punda at mga kortina. Naglagay rin siya ng mga painting-like displays na iba-ibang designs at colorful para magkaroon ng kulay ang wallpapered wall doon. No, alisin na lang natin. Hindi mo gusto eh. Akmang hihilahin ni Switzel ang blanket nang pigilan siya ni Zayden. No, please. Ayos lang naman sa akin ng ganito. Maganda naman. Maganda sa mata. Matagal niyang pinagmasdan ng lalaki. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Zayden at muling nagsalita. Okay, aaminin kong hindi ko siya nagustuhan. Pero maganda naman talaga. Sinasabi ko na nga ba? Sinungaling ka. Tinalikuran niya ang lalaki at malalaki ang mga hakbang na tinungo ang pintuan. Pero mas mabilis sa kanya si Zayden. Switzel, listen to me first, okay? Wag na. Malinaw naman ang sinabi mo. Fine. Hindi ko siya nagustuhan kasi nga nasanay ako sa sinasabi mong dull colors. But when I looked at it again, on what you did, napangiti ako. Kasi sa kauna-unahang pagkakataon, na-realize ko na ang boring nga pala ng buhay ko. Wala man ng kulay. At dahil sa'yo, nakita ko kung ano nga bang kulang sa buhay ko. Maniwala ka. I like it, sweetheart. Dahan-dahang lumingon sa Switzel sa lalaki. A pair of dreamy-looking eyes greeted her. Nangingislap yun sa emosyong hindi niya makayang pangalanan. At ano naman ang kulang sa buhay mo? You, Switzel. You're the missing piece in my life. Hindi hinihiwalayan ng tinging tugon nito sa kanya. Zayden. Zayden took her hands and gently squeezed them. I never felt this kind of feeling before, Switzel. Una pa lang nating pagkikita sa loob ng eroplano, may kakaiba nang nangyayari sa akin. Para bang bigla ay hindi ko nakilala ang sarili ko. Normally, I don't mind other people's business. I rarely talk to stranger, especially to a woman. But when it comes to you, when I saw you crying your heart out, I changed my mind. All I wanted to do during our flight is to ease all the pain you were feeling. But I don't know if I really did. Because when you asked me to stay, I know that it was just temporary. Even though my mind was telling me it was not. Siguro nga baliw ako ng mga oras na yun. Alam ko namang mahirap talagang kalimutan ng mga pinagsamahan niyo ni Sherwin sa loob ng 3 taon. But still, I tried my best to make you happy on your whole trip. And somehow, I knew that I succeeded. Kasi hindi mo na ulit binanggit ang pangalan niya. Tinitigan nito ng masuyo si Switzel sa mga mata. Pero alam ko, kahit naman bali-baliktarin ko ang mundo, siya pa rin ang mahal mo, Switzel. Hindi mo pa talaga siya makakayang baliwalain. But I'm sorry because I'm too selfish. Ginamit ko ang kinakaharap nating sitwasyon para maging akin ka. Nasa plano ko rin na paibigin ka. And I'm sorry for that. I'm so sorry, Switzel. Pero hindi na kita pakakawalan. Magiging buo tayong pamilya. Magkasama nating palalakihin ang anak natin. Mahabang wika nito. At habang nagko-confess si Zayden, pakiramdam ni Switzel ay hindi siya humihinga. Hindi kasi niya mapaniwalaan lahat ng naririnig mula rito. She stared at Zayden for a long while. Then she smiled. Tears slowly filled her eyes, until eventually, it flowed like a river.
Halata namang nababahala ang kaharap niya kaya mabilis siya nitong niyakap. I'm so sorry, Sweetzel. I'm so sorry. Alam mo bang kung hindi kita natagpuan muli sa ospital, nakaplano na akong ipahalugog ang buong Pilipinas para lang makasama ka ulit at para maituloy natin ang nasimulan natin nun sa Switzerland. I'm in love with you, Sweetzel. Totoo ba yan, Zayden? Of course, sweetheart. Bakit ka nagsusorry? Hindi mo naman kailangan yon. Hindi mo alam kung anong ginawa mo sa akin. You saved me, Zayden. You saved me for being miserable and heartbroken. Naging malaki ang papel mo sa buhay ko para mabilis makalimutan ang sakit sa puso ko. Maybe it's too fast for us. Pero nagpapasalamat ako na nakilala kita at sinamahan mo kung magpagaling sa bansang hindi ako pamilyar. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito. Pagkatapos, dahan-dahan siyang inilayo nito sa sarili at muling tinitigan ang nangungusa pa rin niyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? You're at the right time, at the right moment. It was indeed the perfect timing, Zayden. What happened to us? Nagsalubong ang mga kilay nito. Kanta ba yun? Natawa siya. Hindi niya akalaing alam din ng lalaki ang sinasabi niya. And now I know something interesting about you. And what is that? You also watch K-drama, Zayden. Aminin mo. Sa isa kasing paborito ni Sweetzel na K-drama, kinuha ang mga salitang sinabi niya. Not exactly the K-drama, but its theme song. Natawa ang lalaki. A bit, when I'm bored. Minsan nag-scroll ako ng social media account ko at nakikita kong kantang yun sa video suggestion. I accidentally hit that one time and played. And since that day, I like the song. Na-curious din akong hanapin yung palabas na yun, and all I could just say is, it's really a great drama. Then let's watch it together. Now? Aha, ayaw mo ba? Malambing na tanong ni Sweetzel. Gusto, pero hindi pa rin malinaw ang lahat sa akin. Mahal mo ba ako o ang gago mo pa ring ex? Napuno ng tawa ni Sweetzel ang buong silid nila. Hindi naman maipinta ang mukha ni Zayden nang tingnan niya ito. Huwag mo nga akong pagtawanan. You know, this is my first time na magmahal ng ganito. Madali niyang kinabig si Zayden at siniil ng halik ang mga labi. Nang pakawalan niya ito, nakikita niya sa mga mata nito kung gaano kakislap ang kanyang mga mata. I love you, Zayden. Ikaw na ang mahal ko. Hindi ko rin alam pero madali mong nabihag ang puso ko. I was trying to erase everything that happened to us in Switzerland. But I can't. Almost every day, I see you everywhere. And I'm very happy to know that you also love me. Siguro nga tayo ang para sa isa't isa. Dahil nung palagay na ang loob ko na hanggang alaala na lang meron tayo, dun ka naman biglang sumulpot sa ospital. Di ba saktong-sakto ka palagi sa timing? Tuwing kailangan kita, palagi kang dumarating. Mahal din kita, Sweetzel. Mahal na mahal. Thank you for loving me back. Akala ko matatagalan pa bago ko makuha ang puso mo. Napakasaya ko ngayon. Niyakap siya ng mahigpit ni Zayden bago muling hinalikan sa mga labi. Ang plano nilang panonood ng K-drama ay hindi na nangyari dahil inumpisahan nilang pagsaluhan ang tamis ng kanilang pagmamahalan. Tila ba ang saya-saya ng mga Hello Kitty na nakadisplay sa kwarto nila habang saksi sa kanilang pagmamahalan. Nang dumating ang araw ng kasal nila, wala nang pagdududa sa kanilang mga puso. They both knew that what happened to them was destined to happen. At hindi yun mapipigilan ng kahit na sino, kahit na si Sherwin. Bago sila ikinasal ni Zayden, nagpaalam si Sweetzel rito na kakausapin si Sherwin. Noong una, hindi pumayag si Zayden. Pero nang sabihin niya ang kanyang dahilan, napa-oo niya rin ito. She and Sherwin talked. Nilinaw nilang dalawa ang mga bagay-bagay sa pagitan nila. Yun ay para tuluyan na ring maisara ang kabanatang yun ng buhay niya. Sweetzel felt completely healed after that. Hindi lang talaga niya siguro malilimutan ang ginawa nito sa kanya. But she's happy. She was very happy that the right man came into her life at her worst. Wala na siyang mahihiling pa sa isang kagaya ni Zayden Grant. Dahil bukod sa mahal na mahal niya ito, mas mahal siya ng kanyang asawa. At alam niya, panghabang buhay na yon. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ipinanganak ni Sweetzel ang panganay nila ni Zayden. Mas nakilala nilang isa't isa habang sila ay nagsasama, kaya mas lalo silang nai-inlove sa isa't isa. Sa kasalukuyan na 5th wedding anniversary nila. At syempre, hindi nawawala sa listahan nila ang taunang pagpunta sa Switzerland
kung saan nagsimula ang lahat sa kanila. It was like their honeymoon again. Punong-puno ng pagmamahal na pinagmamasdan ni Sweetcell ang kanyang asawa habang kinakanta nito ang theme song nila na It's You from the K-drama While You Were Sleeping OST. Nagsasayaw din sila ng apak sa gitna ng hotel room. I really couldn't believe that you really could sing, hubby. Wika ni Sweetcell. Hinagod niya ng mga daliri ang buhok ng asawa. And you fell to me once again. Nakangiting wika ni Zayden. Bakit? Ayaw mo ba? At sino namang may sabing ayaw ko? Hindi ko kailanman tatanggihan ng pagmamahal ng maganda kong asawa. Mahal na mahal kita, wifey. Kaya nga plano ko ulit na sundan si Zia at Zion. Ang tinutukoy nito ay ang dalawa nilang anak. Si Zia ang panganay at si Zion naman ang 3 taon na bunso. Iniwan muna nila ang mga anak sa ina ni Sweetcell sa Pilipinas. Basta ba magpapalit ka ng diaper at makihele, walang problema sa akin. Of course. At walang sabi-sabing binuhat siya ni Zayden. Napuno ng irit ni Sweetcell ang buong hotel room nila. Hubby, ano ba? Pakunwang awat niya nang mag-umpisa na itong alisin ang mga damit nila. Well, baby number 3 is coming. Hindi na nakapagprotesta pa si Sweetcell nang angkinin ni Zayden ang mga labi niya. Zayden made sure that she will bear their child that night. Wala rin naman ngang problema sa kanya. Kahit naman kasi may anak na sila, nagagawa pa rin niya ang mga gusto niya. Zayden is a very understanding husband. Kaya nakakapagtrabaho pa rin siya sa ospital. At the same time, full-time mother. Nag-iisa nga lang yata ang asawa niya sa mundo. At napakaswerte niya kay Zayden dahil ibinigay na nitong lahat ang buong universe sa kanya. Sino nga bang mag-aakalang madali niyang malilimot ang masasakit na pinagdaanan noon? Akala ni Sweetcell, aabuti ng ilang taon ng paghihilom niya. Yun pala, kailangan niya lang sumakay ng eroplano kahit pa nga halos maubos ang naipon niya. Pero sulit naman ang pagtatravel niyang mag-isa at pag-uubos ng ipon. Dahil higit pa sa salitang higit ang pumalit kay Sherwin sa buhay niya. Well, gaya nga ng sinabi ni Zayden, deserve niya ring sumaya. At yun ay sa piling ni Zayden. Ang galing maglaro ng tadhana. Nasaktan man si Sweetcell noon pero hindi nito hinayaang tuluyan siyang malugmok sa kalungkutan. Bagkus, itinuro nito ang daan patungo sa tamang tao. Patungo sa masaya at payapang buhay na nararanasan niya ngayon sa piling ng asawa. Sometimes it's true that painful breakup can ultimately lead you to find a more fulfilling and compatible partner in the future. And that is Dr. Zayden Grant, her ultimate handsome soulmate. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.